Mabilis ang mga hakbang ni Von palabas ng elevator sa basement parking kung saan nakaparada ang kanyang sasakyan. Pupuntahan niya ang isa sa kanyang mga katriplets na si Vince. Tinawagan siya ng bagong pasok na kasambahay sa mansyon nila na si Davy. Pamangkin to ng mayordoma nilang si Aling Magda. Ang sabi nito, nagbabasag daw ng bote sa loob ng kwarto nito si Vince at alam niyang dahil na naman yun sa babae. Kay Alexa, ang girlfriend nito. Baka nahuli nitong may iba na namang ka-flirt ang kakambal niya. Mahilig kasi yung gumimik kasama ang ibang babae. Wala na nga sa focus sa trabaho, pasaway pa sa girlfriend. Abala pa sa trabaho ko. Magpapasaway tapos siyang may ganang magwala. Sabi niya sa sarili habang naglalakad papunta sa kotse niya. Pagdating niya sa mansyon ay kaagad siyang pinagbuksan ni Davy ng pintuan. Tila nahihiya pa itong tumingin sa kanya. Good evening po, sir. Good evening. Matagal na napatitig si Von sa kaharap. Ang totoo, maganda ang babae. Makinis ang balat. Kulay rosas ang maninipis at hugis puso nitong labi. At itim na itim din ang mahaba at tuwid na tuwid nitong buhok. Bagay na bagay rin sa mga mata nitong tila laging inaantok ang mahahaba at makakapal niyong pilik. Ngunit mas kapansin-pansin ang maliit pero matangos nitong ilong. Tila kay sarap ang gigilan. Oh, come on, Von. Stop what you're doing. Hindi siyang pinunta mo rito. Anya sa sarili. Ipinilig niya ang ulo. Akin ang susi. Inilahad niya ang kamay sa harapan ng dalaga. Ito na po. Salamat. Pagkuha niya sa susi ay nagtama ang mga kamay nila. Napatingin muli siya sa dalaga. Para kasing may maliit na boltahe ng kuryente ang nanulay mula sa kamay nito patungo sa kanya. Walang anuman po, sir. Tumango lang si Von bago umakyat sa itaas. Mag-aalas 6 pa lang ng hapon at balak pa sana niyang mag-overtime dahil santambak ang papeles na kailangan niyang asikasuhin sa opisina. Ang kaso, wala namang ibang matawag ang mga kasambahay nila kung hindi siya dahil may out-of-the-country trip ang kanyang mga magulang. Si Vice naman, mas lalong hindi pwedeng abalahin sa ginagawa nito sa Silver Bus Liner. Lumalaki na kasi ang negosyo nila, pati na rin ang kaakibat niyong responsibilidad. Kung dati ang kumpanya nila ang nangungunang transportation company sa bansa, ngayon naman ay nakikipagsabayan na rin sila sa buong mundo. Bukod sa bus at taxi company, mayroon na rin silang shipping at airline company. Ang kumpanya din nila ang may hawak ng isa sa pinakamalaking kumpanya ng langis sa bansa. Kaya palagi din siyang abala bilang CEO sa isa sa kanilang kumpanya. Bata pa lang sila ng magkakapatid na triplets ay bilyonaryo na sila dahil sa kanilang ama. Pero dahil tumatanda na ang mga magulang nila, kaya silang tatlo na ang namamahala ng kanilang mga negosyo. Pagpasok niya sa loob ng kwarto ni Vince, ay bumulaga sa kanya ang basag-basag na bote sa sahig. Tiningnan niya ang kapatid. Nakasalampak ito sa sahig at lasing na lasing. Madali niya itong nilapitan nang makitang ibabato sana nitong muli ang isang bote. Vince, enough! Ano to ha? Nababaliw ka na ba? Galit niyang saway dito. Stay away from me, Von. Namimilipit ang dilang wika nito. Get out of here. No. Kung tungkol na naman to kay Alexa, pwede bang umayos-ayos ka na? Hindi na rin naman talaga nakakatuwang ginagawa mo. Ikaw na tong may kasalanan, ikaw pa tong may ganang mag-inom at magbasag dito. Funny, ha? Wala kang pake. Alis. Go. Get out. Itinulak pa siya nito. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ka umaayos. Hinawakan niya ito at itinayo. Pagkatapos, madali niya itong dinala sa kama. Stay right here and don't move. Kapag nalaman ni na mommy at daddy to, for sure makakagalitan ka na naman. Lumapit siya sa intercom na nasa side table nito habang hindi hinihiwalayan ng tingin ng kapatid na nakapikit at pangiwi-ngiwi. Aling Magda, pakilinis naman ho nitong kwarto ni Vince. Pakidalan din ho ako rito ng palangganang may malamig na tubig para malinisan kahit papanong lokong to. Hindi ako loko-loko. Singit ni Vince. Napahagod na lang sa kanyang noo si Von bago ito binalikan. Hindi ka nga loko-loko, pero maloko ka naman. Tapos para kang pinagsakuluban ng langit at lupa dahil din sa kagagawan mo. Sermon niya sa kapatid. Alexa! Alexa! Sigaw ng kapatid. Napailing na lamang siya. Saktong inaalis na niya ang mga botones ng suot nitong long sleeve nang dumating si Aling Magda kasunod si Davy. Bitbit nito ang palangganang may malamig na tubig. Sir, ito na po ang hinihingi niyo. Anito nang napitan siya. Sige, pakipatong na lang dyan.
Sinunod naman siya ng babae habang si Aling Magda ang mabilis na naglilinis ng sahig. Sir, gusto niyo po bang tulungan ko na kayo? Ako na po dyan. Presenta ni Davy. No, ako na. Ako na lang ho. Ako na po ang magpupunya sa kanya at magbibihis. What? Napawaling siya rito. Napayoko naman ito. Baka ho kasi may gagawin pa kayo. Hayaan niyo na lang po si Davy, sir. Naabala na ho namin kayo kaya kami narito. Singit naman ni Aling Magda. Yun na nga ho, Aling Magda. Nabala niyo na ho ako sa aking trabaho kaya ako na mag-aasikaso rito kay Vince. Saka, muli niyang nalingon si Davy. Hindi kakayanin ng katawan mong laking tao nitong kapatid ko. Isa pa, babae ka at lalaki siya. Masamang tingnan na hahawa ka sa ibang lalaki. Lalo na ang makita ang buong katawan nito. Seryosang wika niya. Hindi maunawaan ni Von kung bakit parang nagpoprotesta ang buong pagkatao niya. Isipin pa lamang na may hinahawakang ibang lalaki si Davy. Weird. Bulong niya sa sarili bago muling ipinagpatuloy ang ginagawa. Nang mapansin niyang nakatayo pa rin ang babae sa kanya tabi ay muli niya itong binalingan. It's alright, Davy. Ako na bahala rito. Sigurado ho kayo? Oo, don't worry. Kaya ko na to. Nang umiti si Von, parang may nagliparang paru-paro sa tiyan ni Davy. Hindi rin siya makahinga. Sige sir, mauna na ho ako. Nagmamadali siyang lumabas ng silid. Napatalon pa siya pagkasara ng pinto dahil sa sobrang kilig. Ang totoo, unang kita pa lang niya sa amo ay crush na niya ito. Sa triplets kasi ay mas agaw atensyon talaga to. Clingy si Von hindi lang sa mga kapatid, maging sa mga magulang nito. Natural na sweet din ng lalaki at magalang, lalo na sa kanilang mga katulong. Halatang napalaki ng tama. Ang swerte talaga ng magiging girlfriend niya. Sabi pa ni Davy sa sarili. Sa pagkakaalam kasi niya ay wala pa itong kasintahan, kaya naman hindi niya mapigilang mangarap. Pero asa pa talaga ako, hindi ang kagaya kong mamahalin ni sir. At napatingin siya sa kanyang sarili. Naka-uniforme siya ng pangkatulong, malayong malayo ang agwat nila. Tumingin siya sa pintong nilabasan. Sana dito siya matulog ngayong gabi, kahit ngayon lang. May sarili kasing bahay si Von, na lingguhan kung linisan ng kanyang tiya Magda. Pumupunta lamang doon ang lalaki 1 o 2 beses sa isang buwan, at kapag ipinatatawag ito ng mga magulang para doon kumain. Ay, tama na nga ang pangangarap, Davy. Marami ka pang gagawin. Subalit kinabukasan, isang balita ang natanggap niya. Davy, magligpit ka ng mga gamit mo. Bungad ng kanyang tiya Magda paglabas niya ng maid's quarter. Po, bakit po? May nagawa po ba akong mali, tiya? Naku bata ka, wala. Ang ibig kong sabihin, ililipat ka na bukas sa bahay ni Sir Bon. Ho? Lilipat? Bakit daw ho? Saka, kailan ho niya sinabi? Oo, kagabi niya sinabi sa akin. Noon pa talagang unang pasok mo pa lang dito, gusto ka na niyang kunin. Ang gusto niya kasi dun ka magtrabaho sa bahay niya. Kwento ng kanyang tiya. Lihim siyang napangiti, kaya lang bigla ring nawala yon. Pero paano pang pag-aaral ko, tiya? 21 na si Davy at gustong makatapos. Kaya nakiusap siya kay Mrs. Lizares, ang ina ni na Sir Von, na kung pwede, iawas na lang sa sasahurin niya ang panggagastos niya. Kung papayagan nga siya nito. At pumayag naman ang ginang. Ang sabi ni Sir Bon, siya na lang daw ang magpapaaral sa iyo sa susunod na pasukan. Alam din niyang 3rd year college ka na, kaya wala ka nang dapat alalahanin dyan. Talaga po? Oo, kaya bilisan mo na ang mga kilos mo. Sige po, tiya. Madaling bumalik sa kanyang silid si Davy at nag-empake. Hindi maitatatwa sa mga kilos niya ang kasiyahang nadarama. Ibig sabihin kasi niyon, makikita na niya araw-araw ang lalaking lihim niyang hinahangaan. Ay, hindi na talaga ako makapaghintay pa. Here I come, my Prince Charming. Wika pa niya sa sarili habang magkasalikop ang mga kamay at nakatingala. Iniisip na niya mga posibleng magaganap habang magkasama sila ng gwapong amo sa iisang bubong. Hoy, Davy! Pukaw ng kasamahan niyang si Celia sa lumilipad niyang isip. Ay, baklang palaka ka! Bulalas niya at nakangus ang binalingan ng kasama. Anong baklang palaka ka riyan? Para sabihin ko sa'yo, maganda ako, no? Sus, expression ko lang yun. Saka, ikaw naman kasi, basta-basta ka nalang sumusulpot. Bakit ba kasi? Ikaw to parang lumulutang sa ere ang isip. Kanina pa kaya ako rito, at kanina pa rin kitang tinatawag. Nahihiyang tabingi siyang umiti. Sorry naman,
Bakit nga ba kasi? Pinatatawag ka ni Aling Magda. Kung tapos ka na raw mag-impake, tulungan mo na raw siya sa kusina. Okay, sige. Tapos na rin naman nga ako. Masiglang tumayo si Davy at sinamahan na si Cecilia palabas. Hanggang sa matapos ang maghapon ay para siyang nakasakay sa ulap. Sa sobrang excitement niya, pati oras gusto na niyang hilahin. Hindi nga siya halos nakatulog. Oh, bakit ang aga mo naman yata? Mamaya pa dating ni Sir Bon ah. Anang kanyang tiya. 4:00 pa lang kasi ng mga sandaling yon. Para ho may makatulong kayo rito. Ito na rin ho kasi ang huling araw ko dito sa mansyon kaya susulitin ko na. Katwiran ni Davy. Hindi nagpapahalata na excited lang siyang makasama si Von. Sus na bata ka. Maanong magpahinga ka pa para may enerhiya ka mamaya. Tiya, parehas din po yun. Isa pa ho, magtatanong na rin ako ng iba pang tips sa inyo. Ano naman yun? Malaki ho ba ang bahay ni Sir Von? Hindi naman gaano, mas malaki pa rin tong mansyon. 2 palapag yon tapos may attic. Malaki pa rin ho yun, tiya, kumpara sa bahay namin sa probinsya. Tubong Oriental Mindoro silang magtiya. Tanging pagsasaka lamang ay kinabubuhay ng kanilang pamilya. Kaya pareho silang namasukan sa Maynila. Ang tiya niya ay may 20 taon na sa mga Lizares. Wala itong asawa at mas piniling tulungan na 3 nitong kapatid kabilang ang kanyang ina. Ito rin dati ang nagpapaaral sa kanya. Kaya lang naaawa na siya rito. Bukod kasi sa kanya, ilan pa ang pinagtatapos dito ng pag-aaral sa kanilang magpipinsan. Kaya mas minabuti niyang sundan na lang ito sa Maynila para makatulong dito. Abay, oo naman. Ganoon ang nagagawa ng may pera. Kaya ikaw, tapusin mo na ang pagiging accountant mo para naman umunlad kahit papaano ang buhay niyo. Accountancy kasi ang kinukuha niyang kurso. Isa rin sa mga dahilan kung bakit huminto muna siya. Mahal kasi ang tuition. Tiya, buhay ho natin. Kasama ho kayo sa pag-unlad kasi kayo nagpaaral sa akin. Nako, wag mo na akong alalahanin at ayos na ako rito. Basta, kasama pa rin kayo sa pag-unlad ko. Tapos ang usapan. Giit niya na ikinatawa naman ito. Siya nga po pala, ano pong paboritong pagkain ni Sir? Maselan po ba siya? Saka, ano po bang mga gusto at ayaw niya? Walang pili sa pagkain si Sir Bon. Hindi siya maselan. Lalong wala naman ako naririnig na reklamo sa kanya tuwing lilinisin ko ang kanyang bahay. Basta siguraduhin mo lang na lagi itong malinis. Saka tinuruan naman na kitang magluto kaya alam mo na rin ang panlasa niya. Pareho lang naman siya ng kanyang mga kapatid. Ganoon ho ba? Mukhang hindi naman po pala ako mahihirapang pakisamahan siya. Baka nga magkakasundo pa kami. At sa isip-isip niya, sana hindi lang pagkakasundo bilang amo at empleyado ang mamagitan sa kanila. Sana magustuhan niya rin ako bilang isang babae. Hiling niya sa isip na madali rin niyang iwinaksi. Ayan ka na naman, Davy. Malabong mangyaring hinahangad mo, okay? Isa pa, focus ka muna sa pag-aaral. Hindi ang crush-crush na yan. Anang kabilang bahagi ng kanyang isip. Napabuntong hininga siya at nagpatuloy na lang sa pag-alam sa katauhan ni Von. Bandang 9:00 ng umaga ito dumating para sunduin siya. Yan na ba lahat ng gamit mo, Davy? Tanong ng binata. Oho. Sige na, sumakay ka na sa kotse. Ako na bahala rito. Nag-aalangan pero nakuha pa rin yan tumango. Sige ho, sir. Nang makaupo na siya sa passenger seat, nilingon niya sa rearview mirror ang lalaki. Buhat na nito ang maleta niya kaya hindi maiwasang lumabas ang matitigas nitong muscle sa braso. Nakapolo lang kasi ito at pantalong maong. Lalaking-lalaki ang dating at napakalinis. Ang fresh-fresh din itong tingnan at mukhang ang bango-bango. Suminghot pa siya dahil naiwan sa loob ng sasakyan ang mabangong amoy nito. Nakita niyang pasakay na ito kaya sinaway niya agad ang sarili. Madali siyang tumingin sa labas ng bintana, eksaktong nakasakay ito sa tabi niya. Ano nga uling last name mo, Davy? Tanong nito pagkabukas ng makina ng sasakyan. Alvarez po. Okay. Nasabi na sa akin ni Mami na papasok ko ngayong susunod na pasukan. Okay na bang lahat ng dokumento mo? Dala mo ba? Pag-uusisa pa rin ito habang nagmamaneho. Napalingon siya rito. Nakatutok ang mga mata nito sa daan. Opo. Nasa akin na po lahat. Good. Ibigay mo sa akin mamaya para mapa-enroll na kita sa sekretarya ko. Ano pa bang mga kailangan mo? Sir, ayos na po yun. Ang mahalaga po sa akin ay makatapos at tatanawin ko pong isang malaking utang na loob to sa inyo at sa inyong pamilya. Sandali itong lumingon sa kanya at ngumiti. Muntik pang malaglag ang panga ni Davy sa nakita.
Don't mention it, Davy. Ano ba naman tong simpleng pagtulong ko sa'yo? Hindi nito matutumbasan ang pag-aalaga, pagmamahal at pag-iintindi niyo ni Aling Magda sa buong pamilya namin. Pero salamat pa rin po ng marami. Bibihira na rin po kasi mga kagaya ninyong mababait talaga na amo. You're welcome. Kaya gunagunahin mo na. Ano pang mga kailangan mo? You need books and some things, right? Notebooks, pen, paper, also bags and shoes. Hindi pa rin sumusukong wika ni Von. Naku, wag na ho yun, sir. Kapag sahod ko na lang ho ako bibili. Davy, wag na matigas ang ulo. And I'd love if you will just say yes. Napakagat naman siya sa kanyang labi. Paano ba niya tatanggihan ng lalaki kung ganito ito kalambing? Sige na nga ho. Alright, mamimili tayo ngayon. Ayusin lang natin ang mga gamit mo sa bahay saka tayo aalis. Gusto ko ring mamalengke dahil wala na pala akong grocery sa bahay. Kayo ho ang bahala, sir. Pagdating nila sa bahay ng binata, hindi niya napigilan ng humanga. Maganda yon, moderno at hindi may ipagkakailang mamahalin lahat ng gamit. Halika, Davy. I'll show your room. Tahimik lang naman siyang nakasunod dito. Ito pa ang may bitbit ng maleta niya, kaya naman kilig na siya. Para bang aayaw talaga ng lalaki na mahirapan siya. Sir, bakit po sa itaas? Takang tanong niya nang paakyat na sila ng hagdanan patungo sa ikalawang palapag. Doon ang kwarto mo. Bakit nga ho? Hindi ho ba dito lang ako dapat sa ibaba? Tumigil ito sa kalagitnaan ng hagdanan at nilingon siya. Kailangan mo talagang questionin mo mga sinasabi ko, Davy. Mariing nakagat ng dalaga ang kanyang mga labi. Hindi naman ho, kaya lang ganun po kasi sa mansyon. Well, that's on our house, not here. Not in my house. Kapag sinabi kong sa taas ka matutulog, dun ka lang. Nagkakaintindihan ba tayo? Tumango naman siya. Sige ho, ang sakin lang naman ho ay nakakahiya. Ako ang nagsasabi at nag-alo kaya wala kang dapat ikahiya. Tara na. Muling nagpatuloy ang lalaki sa paghakbang hanggang sa lumanding sila sa ikalawang palapag. May 4 yung silid at ang nasa gawing kaliwa ang tinungo nila. Ito ang kwarto mo, Davy. Sabi nito na kahit hindi pa nabubuksan ng pinto ay alam na niyang malaki yon. Pakiramdam niya tuloy ay hindi siya kasambahay kung ituring ni Von. Ganito ba talaga siya sa mga kasambahay? Mabait na siya, alam ko yun. Pero hindi ko naman alam na ganito pala siya kabait at ka-generous. Anya sa isip. Come inside. Tuluyan na binuksan ni Von ang silid na pinagdalhan niya kay Davy. Napangiti siya nang makitang nanlaki ang mga mata nito. Sobra-sobra naman ho yata ito para sa isang katulong na kagaya ko, sir. Nauutal nitong wika sabay baling sa kanya. No, tama lang to para sa'yo. Saka hindi ba sinabi ko na sa'yong bahay ko to, kaya ako masusunod. Kasi po, just let it be, okay? Ayoko rin nabababa pa ako para tawagin ka kapag may kailangan ako. Sa kabila lang ang silid ko kaya mas madali sa akin ang katukin ka rito. Napakamot ito sa noo. Okay po. Alright. Ayusin mo na mga gamit mo. Hintayin na lang kita sa baba para makapunta na tayo ng mall. Sige ho, sir. Naiiling na iniwan muna ni Von si Davy. Mula nang makita niya itong muli, hindi na siya pinatahimik ng mukha nito. Kaya agad niyang tinawagan ng ina at nakiusap ditong sa kanya na muna ang dalaga. He was a man who wanted a peaceful and quiet place. Mas gusto niyang mag-isa. Mas gusto niyang intact ang pagiging pribado ng buhay niya. But some things changed. At kung bakit siya ganoon, siguro malalaman niya rin ang sagot sa mga susunod na araw. For the meantime, may tinig na nagtutulak sa kanyang isama si Davy sa kanyang paglabas, na kanya namang ginawa. Nang makita niya ang dalagang pababa ng hagdanan habang nakangiti, para siyang nalipat sa ibang mundo. Meron ding kakaibang uri ng damdaming lumukob sa kanya. Damdaming sumisikaw at nagsasabing doon talaga ito nararapat na mapabilang. Na para doon talaga ang babae. Sa piling niya. Sir, ayos na ho ba kayo? Ha? Napatingin si Von sa kanyang kaharap. Nangungunot na ang noon ni Davy habang nakatitig sa kanya. Ang sabi ko ho kung ayos lang kayo, bigla ho kasi kayong natulala. Yeah, I'm fine. Let's go. Tumango ito at pinauna siya. Nang makasakay sila muli sa kanyang kotse ay may dinukot siya sa bulsa. Bago ko pala makalimutan, ito pala ang susi mo, Davy. Susi yan ang main door, gate at saka ng kwarto mo. Yung ibang susi nasa loob ng bahay. Anya nang maiabot sa dalaga ang hawak. Okay ho, salamat. Hindi siya sumagot. Muli siyang nagmaneho paalis.
At pagdating nila sa mall, una nilang tinungo ang bilihan ng mga school supplies na kakailanganin nito. You need a pen, a notebook, a paper, sticky notes, highlighter, bond papers, and of course books. Sabi niya habang tulak-tulak ang isang cart. Sir, saka na ho ang books. Hindi ko pa naman ho alam ang mga kakailanganin ko kung ano. Ganun ba? Di yung books na lang na makakatulong sa'yo. Some inspirational books perhaps. Kayo ho ang bahala. Bawal naman ho akong kumontra, hindi ba? Napangiti si Von. Madali ka naman palang sabihan. Tiyak na magkakasundo tayo. Sana nga po, sir. Well, basta sumunod ka lang lagi sa sinasabi ko. Nagpatuloy sila sa pamimili. Hinayaan niya si Davy na mamili dahil ito naman ang gagamit ng mga yon. Nang matapos sila, lumabas sila at nagtungo sa second floor. You need some clothes, bags, and shoes, right? Tanong niya sa kaagapay na babae. Kanina pa niya napapansin ang pangungunot ng noon nito habang nakatingin sa ilang kababaihang kasunod nila. Davy? Untag niya nang hindi ito sumagot. Ho? Bumaling to sa kanya. Ang sabi ko, bibili na rin tayo ng mga damit, bagat sapatos mo. Ho? Oh, hindi ba kailangan mo rin naman yun? Pero, ayan ka na naman sa pero mo. Mariin itong pinagdikit ang mga labi bago muling nilingon ang mga kababaihang kasunod nila. Saka siya muling binalingan. Kayo na lang ho ang bahala, sir. Napangiti siya sa sagot nito. Okay, sige. Dito tayo. Wala sa loob na hinila niya ang babae sa kamay. Tuloy-tuloy silang pumasok sa isang butik. Yes, sir. What can we do for you? Magalang na tanong ng sales leading may matamis na ngiti sa mga labi. Please help her choose some clothes. From formal to semi-formal and casual attires. Pati na rin mga sapatos at bags. Let her wear one pair, okay? Tuloy-tuloy niyang wika. Napatingin kay Davy ang kausap niya sabay tango. Okay, sir. Kami na pong bahala kay ma'am. This way po. Anito sa babae. Walang salitang sumunod ang dalaga rito. Siya naman, matamang naghintay sa isang couch na naroon. Inaliw niya ang sarili sa pag-scroll-scroll sa kanyang cellphone. May isang oras yatang mahigit ang pinaghintay niya nang makitang lumabas sa fitting room si Davy. Suot nito ang piniling damit ng sales lady para dito. Muli, hindi napigilan ni Von ang mapangiti. At hindi na niya mabilang sa isip kung ilang beses na ba niya iyong ginawa sa araw na yon. May palagay siyang kung ganoon araw-araw ang kanyang tanawin, tiyak na tanggal lahat ng stress niya sa trabaho. That suits you. Anya bago tumayo. Nakasuot si Davy ng isang dilaw na bestida. May flower pattern yon, habang kulay silver na sandals naman ang suot nito sa paa. Thank you. Kiming wika nito. Hindi rin naitago ang pamumula ng mga pisngi. Welcome. Dito ka lang, babayaran ko lang lahat ng napili mo. Lumapit sa may cashier si Von. Napansin niyang 2 paper bag lang ang naroon kaya napatanong siya sa sales lady. Ito lang ba lahat? Opo sir, inayawan niya po lahat ng ibang suggestions namin. Nasaan ang mga inayawan niya? Ito po sir. Itinuro ng sales lady ang higit yata sa 10 damit, 3 pares ng sapatos at ilang bag na nasa isang sulok ng cashier area. Alright, isama mo na rin lahat yan. Okay sir. Ngumiti pang muli ang sales lady sa kanya bago binalingan si Davy. Ang swerte naman po ng girlfriend niyo. Kung sa iba-iba siguro, wala na silang pakialam sa presyo ng damit. Kasi ang sabi niya kanina ay mahal daw po ang mga ito kaya hindi niya kinuha. Napatingin si Von sa tinutukoy nito. Iginalaw-galaw ni Davy ang mga paa nito habang panay ang haplos sa laylayan ng bestidang suot. Halatang hindi pa rin ito makapaniwalan na kapag suot ito ng ganoong klase ng damit. Sana all na lang talaga may nagmamahal. Dinig pa niyang wika ng sales lady na ikinatawa niya. At sana kasing gwapo niyo rin, sir. I can't say anything about that. Pero maganda naman talaga si ma'am. Tiyak na marami ding nakapaligid sa kanya bago niyo napasagot. Ang swerte niyo po sa isa't isa. Ngumiti lang si Von dito. Hindi na niya itinama pa ang maling akala nito sa hindi niya rin malamang dahilan. Basta sa mga sandaling yon, masaya siya sa mga nangyayari. Masaya siya na kasama niya si Davy. Sa mga sumunod na mga araw, naging maayos naman ang pagtatrabaho ni Davy kay Von. Para sa kanya, ito na ang pinakamabait na among nakilala niya. Wala siyang maipipintas dito dahil tinataglay na yata ni Von ang lahat ng magagandang katangian ng isang lalaki. Kaya hindi na naman niya maiwasang mangarap. At pakiramdam din niya, mas lalong lumalim ang paghangan na darama niya rito.
Kagaya na lamang ngayong gabi nakakauwi lang nito. Dumiretso agad ito sa kusina na rutina na ng lalaki. Anong pagkain, Davy? Tanong nito. Napatigil siya sa pagpupunas ng sink at nilingon to. Napaatras pa siya ng bahagya dahil sobrang lapit nito sa kanya. Nagluto po ako ng buttered shrimp saka po beef with mushrooms. Meron din pong sinigang na bangus para may mainit kayong sabaw. Tapos sa dessert naman po may mango graham. Sagot niya. Hindi makatingin ng diretso rito. Kinakabahan kasi siya. Dama niya ang pagwawala ng kanyang puso. Pati na ang pangangatog ng kanyang mga tuhod. Para bang bibigay ang mga yon anumang sandali, kaya mahigpit siyang napakapit sa gilid ng lababo. Wow, ang dami ah. Mukhang gusto mo na yata akong lumobo. Hindi naman ho, sir. Mas maigi lang po talaga na maayos tayong nakakain para hindi sakitin ang katawan. Natawa ito. Oo na, maghayin ka na dahil alam kong hindi ka pa rin kumakain. Sabayan mo na ako. Okay po. Hindi na tumanggi si Davy dahil alam niyang hindi naman siya mananalo sa ugali ng lalaking super kulit. Kaya kung ano ang sinasabi nito, sinusunod na lang niya basta ba wala itong ginagawang masama. Puro kabutihan lang naman ang iginigiit nito sa kanya kaya mas lalo tuloy siyang nahuhulog dito. Pagkatapos nilang maghapunan ay diretso na niyang hinugasan ng kanilang mga kinainan. Nang paakyat na siya sa itaas ay nadaanan niya sa sala si Von. Davy. Tawag nito habang tutok na tutok ang pansin sa laptop nito. Po? Halika rito. Lumapit naman siya sa lalaki. Bakit po? Hindi ba sabi mo may assignment ka sa major mo? Here, na-research ko na. Print mo na lang. Ipinakita nito ang tinutukoy. Napatingin naman siya roon, pagkaway sa mukha ng lalaki. Naku sir, baka naman po ma-spoiled na ako niyan. Pati kasi assignment ko, ikaw pang gumagawa. Nakakahiya na talaga, sir. Simula na ng pasukan at nabanggit niya rito kanina na may takdang aralin siya. Ano naman ngayon kung spoiled ka sa akin? Ang importante, hindi mo na ito poproblemahin pa. Saka kapag may mga assignments ka, huwag ka mahihiyang magtanong sa akin dahil nag-masters din ako sa business management. Almost the same lang naman sila ng accountancy. More on balancing and money-related issues nga lang ang kurso mo. Napatango na lang siya. Salamat po ulit, sir. Walang anuman. Sige na, i-print mo na yan. Gamitin mo na yung printer sa office ko. Sige po. Akman tatalikod na siya rito nang tumayo ito. Samahan na pala kita, Davy. Baka hindi mo alam kung paano i-operate eh. Tuturuan na rin kita. Ho? Marunong po akong mag-connect ng printer sa laptop, sir. Hindi niyo na po ako kailangan samahan. No, Davy. Saka may ibibigay rin pala ako sa'yo. Nakalimutan ko lang. Naroon yun sa office ko kaya tara na. Muli, wala siyang nagawa kung hindi ang sumunod na lamang sa sinasabi nito. Pagpasok nila sa loob ng opisina nito na naroon din sa sala, ay binalingan siya ni Von. Ako na. Kinuha nito sa kanya ang laptop at tuloy-tuloy nitong tinungo ang lamesa nito. Pagkatapos, pinuhay nito ang printer. Nilagyan din nito yon ng bond paper. We'll just connect this via Bluetooth and then... May kinik ito sa keyboard bago tumunog ang printer. Pareho silang napatingin doon ng lalaki nang mag-umpisa itong i-print ang mga kailangan niya. We'll just wait for that to finish. And, before I forgot, ito nga pala. May kinuha si Von na isang paper bag na may tatak ng kilalang brand ng gadgets, saka inabot sa kanya. Sir? Kunot noong napatingin siya rito. Just get it. I know, kailangan mo ng cellphone sa pag-aaral mo. Mas madali itong gamitin at malakas ding sumagap ng wifi. Pero sir, sobra-sobra naman ako ang lahat ng to. Hindi na niya napigilang magprotesta. Nagsalubong ang mga kilay ni Von. Hindi ba sinabi ko na sa'yo na ako na magpo-provide ng lahat ng mga pangangailangan mo sa iyong pag-aaral? Oo, pero hindi ko naman po kailangan ng bagong cellphone. Okay pa naman po ang cellphone ko, sir. Okay, pero hindi maayos ang speaker. Sa tuwing tatawagan kaya kita, nahihirapan ako makipag-usap sa'yo. Napayo ko si Davy. Mumurahin lang kasi ang cellphone niya dahil yun lang naman ang kaya ng kanyang budget. Sorry po. At bakit ka naman nagsasorry? Dahil sa speaker ng cellphone ko. Tumunghay siya at eksaktong nagtama ang kanilang mga mata. Pero kung gusto niyo talagang tanggapin ko ang cellphone na yan, babayaran ko po kahit kalahati. Para naman po hindi ako lumubog sa utang na loob ko sa inyo. Ay nako, ayan ka na naman sa utang na loob. Pwede bang tanggapin mo na lang to? Umiling si Davy. Determinado siyang gawin ang sinabi dahil bukod sa utang na loob, baka lalo lang niyang maliitin ang sarili.
Hindi siya ganoon kung mag-isip, pero ayaw lang niyang isipin ng lalaki na nakadepende siya rito. Gusto niyang ipakita rito na marunong din siyang tumayo sa sarili niyang mga paa. At gusto niya ring itaboy ang mga bagay-bagay na nagpapalalim ng pagkagusto niya sa lalaki. Kung hindi niya kasi pipigilan ng sarili, baka siya lang ang masaktan sa huli. Fine, pero kalahati lang. Sunod-sunod siyang tumango sabay ngiti. Kalahati lang po, iawas niyo na lang po sa susunod kong sahod ang kalahati niyon para po hindi mabigat. Okay, whatever. Binalingan nito ang tapos ng i-print na assignment niya. Eto na, aralin mo mabuti para may alam ka na kung sakasakali mong magtanong ang prof mo. Sige po, salamat po ulit sir. Kinuha ni Davy ang papel bago binalingan ng amon titig na titig sa kanya. Bigla siyang kinabahan. Sir, mauuna na po akong umakyat sa itaas. Good night po. Good night, Davy. Sweet dreams. Sa narinig, malalaki ang mga hakbang na tinungo niya ang kanyang silid. Pagdating sa kwarto ay malakas na kumakabog ang kanyang dibdib. Diyos ko Lord, huwag niyo naman pong araw-arawin ng ganito. Baka mamaya niyan mahimatay na ako sa sobrang kilig. Kayo rin. Anya habang nakalapat sa dibdib ang dalawang kamay. Habang lumilipas pa ang mga araw at linggo, mas nakikilala pa ni Von si Davy. Mabait ito, masunurin, matiyaga, masipag at mapagmahal sa pamilya. Determinado rin itong makatapos ng kolehiyo, kaya naman hindi niya mapigilang maging proud kay Davy. At sa bawat araw-araw na dumaraan, tila ba nakasanayan na niyang kasama to. Na bukod sa pagiging komportable niya sa paligid ni Davy, sumisingit din ang kakaibang pakiramdam na yon sa kanyang puso. Ang hangaan pa itong lalo. Hindi naman niya pinipigilan ang sarili. In fact, kung magmamahal siyang muli, walang problema kung si Davy yun. Dahil bukod sa kilala na nila ang isa't isa, alam niyang totoo at busilak ang puso nito. Davy. Ani Von ang sagutin nito ang kabilang linya. 9:00 na yun ng gabi at alam niyang palabas na ito. Panghapon kasi ang klase nito dahil sa umaga'y hinaharap nito ang mga gawain sa kanyang bahay. Po, sir? Ayan ka na naman. Hindi ba sinabi ko na sa'yong alisin mo ang po at sir? Para naman akong matanda ng lagay na yan eh. Parang batang maktol niya. Sorry ho, hindi lang ho talaga ako sanay pa. Pwes, sanayin mo na ang sarili mo. Dahil oras na marinig ko pa ang po, ho at sir na yan, babawasan ko ang sahod mo. Sir naman. Hep? Ay, sorry na. Hindi counted yun. Nagugulat ka kasi eh. Pero sige, pipilitin ko. Napangiti si Von. Alright, palabas ka na hindi ba? Pag-iiba niya ng usapan. Oo. Okay, sige. Hintayin mo na ako. Malapit na rin ako sa university mo. Ha? Wag na. Mag-jeep na lang ako. Davy? Oo nga, sabi ko nga, maghihintay ako rito. Mabilis nitong sabi. Good. I'll see you later. Bye. Bye. Tugon nito. Hindi na yata mawawala ang ngiti sa mga labi ni Von nang pindutin niya ang end button. Hindi rin maitatatuwang excited siyang makita si Davy, na para bang hindi niya ito nakita kaninang umaga. He missed her. That's the truth. Pero alam niya sa kanyang sarili na hindi pa yun ang tamang panahon para aminin sa dalaga ang kanyang nararamdaman. May mga pangarap pa itong gustong maabot kaya gagawin niya ang lahat para suportahan ito sa abot ng kanyang makakaya. Ilang minuto lang ang pinagmaneho niya nang makita ang bulto ni Davy na nag-aabang sa labas ng gate ng university nito. Subalit napakunot ang noo niya nang makitang may katabitong lalaki. At sino naman yun? I already told her not to talk to every person she saw on the street. Pero mukhang hindi pa rin niya nakukuha ang sinabi ko. Inis niyang sabi sa sarili. Nang malapit-lapit na si Von sa kinatatayuan ni Davy, naningkit ang mga mata niya sa nakita. Umakbay kasi ang lalaki sa dalaga na halos ikasabog na yata ng ulo niya sa inis. Subalit, hindi nakaligtas sa kanya ang pagpiksi ni Davy at pag-ayos nito ng kamay ng lalaki. Pero tila ba walang balak ang lalaki na alisin yun. Hinila pa nito si Davy palapit dito, kaya mabilis niyang inihinto ang sasakyan sa gilid at bumaba. Wala na rin siyang pakialam kung naiwang bukas ang pinto niyon. Ano ba? Bitiwan mo nga ako. Kapag hindi ka bumitiw, sisigaw ako. Narinig niyang pananakot ni Davy rito. Di subukan mo. Akala mo ba may makakarinig sa'yo? Tayo lang ang tao rito. Yun ang akala mo. At mabilis na dinakot ni Von ang kamay ng lalaki at pinilipit yon. Oh, shit! What the hell? Let me go!
Hiyaw ng nasaktang lalaki. Let me go, ha? Kanina ba nung nakikiusap sa yung babae binitiwan mo? Hindi naman, hindi ba? So, this just serves you right. Mariing wika niya sabay baling kay Davy. Kitang-kita sa mga mata nito ang gulat, pati na ang takot. Are you alright? Oo, ayos lang naman ako. Mahinang wika nito. Let go of me, asshole! Sigaw ng lalaki kay Von. Alright. Pasalya na niya itong binitiwan, kaya sumadsad ito sa konkretong daan. Shit! Nanlilisik ang mga matang tinignan siya ng lalaki. You're gonna pay for this. Baka hindi mo kilala kung sino ako. Oh, really? Nilapitan niya ang lalaki. Bahagya naman tong napaatras. Kahit malaki ang katawan ng lalaki, di hamak naman na mas malaki ang pangangatawan ni Von rito. Gusto mo bang samahan pa kita sa pulisya? Tara, para magkaalaman at para makulong ka na rin. Dahil hindi ko hahayaang magpagala-gala sa lansangan ng kagaya mong manyakis. Hindi ako manyak. Talaga? Luminga si Von sa paligid. Nakita niyang may CCTV camera doon, na agad naman niyang itinuro. Sila na lang siguro ang pagdedesisyonin natin kung hindi ka nga ba manyak. Ano sa palagay mo? Binalingan niya itong muli. Ilang beses naman tong napalunok. Hindi nakaimik ang lalaki. I'll ask the university to investigate about this incident. Baka hindi lang kasi ang kasama ko ang ginanito mo. Baka marami pa. At kapag napatunayan kung totoo ang hinala ko, ipapa-expel kita sa paaralang to. At sa oras na nilapitan o ginulo mo ang kasama ko, babalikan kita. Tandaan mo yan. Nagkakaintindihan ba tayo? Oo, hindi na mauulit. Siguraduhin mo lang dahil pababantayan kita sa mga kakilala ko rito. Yun lang at tinalikuran na ito ni Von. Pagharap niya kay Davy, nakita niyang umiiyak na ito. Madali niya itong nilapitan at niyakap. Shh! Don't worry. It's over now. You're safe. Nandito na ako. Wala nang mangyayaring masama sa'yo. Sisiguraduhin kong hindi ka naguguluhin ng lalaking yun. Sabi niya habang hinahagod ang likuran nito. Hindi ito umimik. Dama niya ang panginginig ng katawan nito, kaya hinayaan niya munang kumalma ang babae. Maya-maya pa, kusa itong kumawala sa kanya, bago siya tiningnan sa mga mata. Salamat, Von. Nanginginig ang mga labing wika nito. Ngumiti siya rito. Don't mention it. Halika na, kailangan maturuan ng leksyon ng lalaking. Paglingon niya, wala na roon ang tinutukoy. Tumalilis na siguro ito nang matuon ang atensyon niya kay Davy. Paano ang gagawin ko? Baka balikan niya ako. Nilingon ni Von ang dalaga. Hindi ka niya malalapitan pa kahit na kailan. Sinisigurado ko yan sa'yo. Mula rin sa araw na to, ihahatid sundo na kita. O kung hindi man ako, I'll hire someone to do that. Okay? He cupped her face and caressed it gently. Napasinghap naman ito kasabay ng sandaling pagpikit. Pero nakakahiya naman sa'yo. Okay na siguro ako mag-taxi pa uwi. Naiwan kasi ako ng jeep kanina dahil puno na. Nakita ng lalaking yun na nag-iisa ako rito kaya siguro sinamantala niya. Don't worry. Ipapamonitor ko ang lalaking yun mula ngayon. Pero huwag ka nang tumanggi sa gusto ko na ihatid sundo ka, okay? Pero baka maabala ka. Sa halip kasi na nagpapahinga ka na, susundo ka pa sa akin sa gabi. Hay, akala ko ba nagkakaunawaan na tayong dalawa? Ano't ayaw mo na naman akong pakinggan ngayon? Kaligtasan mo lang naman ang iniisip ko. Gusto mo bang sabihin ko to kay Aling Magda? Ano, wag. Tiyak na mag-aalala yun ang husto sa akin. Kaya nga rin huwag ka nang tumanggi pa, okay? Napalabi si Davy bago bahagyang tumango. Okay. So halika na sa may gwardya. Kailangan ko makuha ang CCTV footage at madala sa dinyo. Pero mas mainam sigurong idirekta ko na sa director ng university mo para wala na siyang takas. Baka mamaya, maunahan pa tayo ng manyakis na yun. Magaling siyang manakot pero hindi siya uubra sa akin. Tara na. Yaya ni Von sa kanya na sinunod agad ng dalaga. Madaling kinausap ni Von ang gwardya. Hiningi niya ang CCTV footage pero ang sabi nito ay kailangan muna raw magpaalam sa direktor ng paaralan. Kaya doon na sila dumiretso. Nang makausap nila ang direktor, nalaman nilang hindi lang yun ang unang opensa ng lalaking manyakis. Kaya ang sabi nito, gagawa nito kaagad ng aksyon ng nangyari. Lalo pat lihim na kinausap ni Von ang direktor at sinabing magdodonate siya ng 5 milyon sa paaralang yon. At mula nga nang mangyari ang insidenteng yon, hindi na niya hinayaang umuwing mag-isa si Davy. Kapag hindi niya ito nasundo,
Iniuutos niya yun sa driver ng kanilang kumpanya na kanyang pinagkakatiwalaan. Davy, Tawag ni Von sa dalaga pagpasok niya sa pinto ng kanyang bahay. Medyo ginabi siya ng uwi dahil may board meeting sila kanina. Pero alam niyang kahit nagaano pa siya kalate umuwi, palagi lang siyang hinihintay ng babae. Para tuloy silang mag-asawa kung titingnan. Iniikot niya ang paningin sa sala. Natagpuan niyang natutulog ang dalaga sa sofa. Naiiling na napabuntong hininga siya. Sinabi ko naman kapag inaantok na, umakyat na lang sa itaas at huwag na akong hintayin. Nilapitan niya ito. Nakakalat sa center table ang mga papel, notebooks at libro nito. Siguro habang naghihintay ito sa kanya, tuloy-tuloy lang din to sa pag-aaral. Patapos na rin kasi ito ng 3rd year. Binuklat niya ang notebook ni Davy. Malapad siyang napangiti nang makita ang nakadrawing doon. I'm sure this is me. Medyo kinulang lang sa finishing touches pero pasado na rin. And I didn't know na magaling pala siyang mag-drawing. Anya sa sarili bago sandaling binalingan ng babae. Tumaas muli ang sulok ng labi niya. Ibabalik na sana ni Von ang notebook nito nang may isang maliit na papel ang nahulog doon. Dinampot niya yon at nang makitang may nakasulat ay binasa niya. Ball night. A-attend o hindi? A-attend, hindi. A-attend, hindi. Huwag na lang kaya. Wala naman akong date. Tiyak na ma-OP lang ako ron. Hashtag no more ball night. Hashtag no escort. Hashtag out of place and hashtag magagalit si Von. Napataas ang dalawa niyang kilay bago muling binalingan si Davy. Hindi niya alam na marunong din pala itong magbasa ng nasa loob niya. At hindi niya alam na isinasaalang-alang din ito ang nararamdaman niya. Well, that's why hindi na lang simpleng paghanga nararamdaman ko sa kanya ngayon. It was deeper than that. Pero kaunti pang tiis. Kaunti pa, Von. Malapit na rin naman. Niyuko niya ang dalaga. Pagkaway hinaplos ang may kalamigan na nitong pisngi. Napangiti siya nang kumibot-kibot ang mapupulang labi nito. Hindi tuloy niya napigilan ang sarili na hindi ito gawaran ng mabilis na halik sa pisngi. Pagkatapos, saka pa lamang niya ito binuhat at dinala sa silid nito. Nang maayos na itong nakahiga, tinitigan pa niya ito ng matagal. Sleep tight, my angel. See you in my dreams. Pagkasabi niyon ay lumabas na siya at tinungo ang kanyang silid. Kinabukasan, napabalikos ng bangon si Davy. Agad niyang iginala ang mga mata sa kinaroroonan. Nang matantong naroon siya sa kanyang silid, natampal niya ang noo. Naku Davy, bakit kasi patulog-tulog ka sa kangkungan? Ayan tuloy, binuhat ka pa niya. Sermon niya sa sarili at nagmamadaling nagtungo sa banyo para maghilamos at mag-toothbrush. Hindi pa niya nakikita kung anong oras na, pero may body clock siya. Saktong 4:30 siya lagi bumabangon kahit walang alarm. Paglabas niya sa banyo, sandali siyang nag-isip kung ano ang unang gagawin. Nang maalala ang mga nagalat niyang gamit sa baba, agad niyang tinungo ang pinto. Teka, kagad siyang napatigil ng bubuksan na yun. Lumingon siya sa may side table. Maayos na nakapatas doon ang mga gamit niya. Napakamot siya sa ulo. Pati pala pagliligpit ng mga gamit ko siya na rin ang gumawa. Lord, normal pa po bang ganitong gawin niya? Kasi po pakiramdam ko, iba na eh. Pero ayoko naman pong magdilulo. Baka lumagapak ba ako sa lupa tapos una ang muka. Masakit po yun. Kaya lang din. Ewan ko ba? Basta. Sa ginagawa kasi niya, mas lalo lang ako nahuhulog sa kanya. Valid naman po talaga at hindi ito maiiwasan lalo na sa pinapakita niyang pag-aalaga at pag-iintindi sa akin. Daig pa nga namin ang mag-asawa eh. Sa naisip ay napahagik-gik si Davy. Silly me. Tumikhim siya para i-compose ang sarili. Pagkuway bumaba na. Araw-araw, pagluluto ang una niyang hinaharap sa umaga. Saka pa lang siya naglilinis ng bahay pagkatapos. Ang paglalaban naman, thrice a week lang niyang ginagawa. Ganoon din ang pamamalansya. Hindi rin naman yun mahirap gawin dahil malinis sa sarili si Von. Kaya para lang talaga siyang bisita sa bahay na yon na ginagawa ang mga bagay-bagay para hindi naman nakakahiya rito. Saktong nakapagwalis na siya nang makitang pababanan ng hagdanan ng kanyang amo. Bihis na bihis ito at sobrang gwapo. Ang fresh nitong tingnan at ang bango-bango. Good morning. Bati niya rito sabay ngiti. Good morning. How was your sleep? Gumanti ito ng ngiti sa kanya. Ayos naman. Salamat nga pala. Ginising mo na lang sana ako para hindi mo na ako binuhat. Ang bigat-bigat ko pa naman. Oh, no problem. Hindi ka mabigat. In fact, para ka lang isang sakong bigas.
Namula si Davy. Mabigat pa rin. Anyway, nakahanda na ang almusal. Ipagtitimpla lang kita ng kape. Morning routine na ng boss niya ang uminom ng kape sa umaga. At tingin naman niya na gustuhan nito ang kanyang timpla dahil minsan sa gabi ay humihingi rin to. Magkasunod silang nagtungo sa dining area. Tumuloy siya sa kusina para timplahan ng kape ang lalaki. Pagbalik niya sa lamesa, hindi pa rin to nag-uumpisang kumain. Hinintay mo pa ako? Sana nauna ka na. Ani Davy. Sanay na rin siyang magkasalo sila sa hapag sa araw-araw. Kaya papaano pa ba niya mapipigilan ang nadarama para dito? Pati na ang pag-iisip ng kung ano-ano. Hay. Gusto kong hintayin ka. Sit down. Ibinaba muna niya ang tasang may mainit na kape sa tabi nito bago naupo. Inabutan niya agad ito ng niluto niyang sinangag. Feeling asawa ang peg ng lola? Kavog na kavog. Tukso ng isang tinig sa kanyang isip. Thanks, Davy. Sabi nito. Tumango lang siya at ngumiti, saka siya naman ang naglagay ng pagkain sa sarili niyang plato. Tahimik lang siyang kumakain nang mag-umpisa si Von na magbukas ng usapan. Hindi ba malapit na ang ball night niyo? Napatingin siya rito. Sa Friday pero hindi naman ako pupunta. Why? Wala lang, ayoko lang. That's one of the most exciting times in your college life. You should go there. Nagyuko siya ng ulo habang kagat-kagat ang kanyang mga labi. Paano ba niya sasabihin ditong wala naman siyang kadate? Tiyak na hindi rin siya mag-e-enjoy dahil hindi naman siya sanay sa mga party na kagaya na yon. Kung ang susuotin ang iniisip mo, huwag kang mag-alala. Ako nang bahala ron. Ha? Napatingin siya muli dito. Hindi naman tungkol sa damit kaya hindi ako a-attend. Hindi lang talaga ako sanay na pumunta sa mga party. Madali ako mabore sa ganun. Just try, okay? Wala namang mawawala. At hindi ka rin magkagalit? Napataas ang isang kilay ng binata. Bakit naman ako magagalit? It's your night at kailangan mo rin ng ganun paminsan-minsan outside work and school. Napabuntong hininga si Davy. Pag-iisipan ko. Davy. Nagulat siya nang hawakan ni Von ang kamay niya. Nang lingunin niya ito, nagsalubong ang kanilang mga mata. The dining room became silent. Wala siyang ibang naririnig kung hindi ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Kahit ang paghinga ay hindi niya magawa. She was afraid that it would just spoil the moment. At ayaw niya yung mangyari. Ayaw niyang bumitiw sa mainit na pagkakahawak ni Von sa kanyang kamay. What I'm saying is, walang mawawala kung pupunta ka, Davy. Kung mabore ka, then go home. Kung hindi, edi enjoy ka lang. Sabi nito habang tinatapik-tapik ang kamay niya. Kagyat niya yung binawi dahil sa kakaibang sensasyong hatid ng ginagawa nito. Okay, sige. Basta hindi ako magtatagal doon. Ikaw ang bahala. Anito bago ngumiti sa kanya. Hanggang sa sumapit ang ball night. Nagpasadya pa talaga si Von ng susuoting gown ni Davy. It was a simple peach spaghetti strap long gown. May slit yun sa may kanang bahagi na umabot hanggang sa kalaghatian ng kanyang hita. Medyo malalim ang uka niyon sa likod kaya kita ang makinis niyang balat doon, habang exposed din ang itaas na parte ng dibdib niya. Hindi siya sanay na nakagown dahil asiwa siya at takot na pagtingin ng mga tao. Mabuti na lang at may shawl yung katerno. Medyo natatakpan ang dapat natakpan. Naka-French bun ang buhok niya na may ilang hiblang na iwan sa magkabilang gilid ng kanyang pisngi. Light lang ang makeup niya at ang tanging nagpalutang sa kanyang ganda sa gabing yon ay ang mapupula niyang mga labi. She looks sophisticated and elegant at the same time. Pagbaba niya sa sala, nakaabang na si Von sa kanya. Agad itong tumayo nang makita siya. I thought I saw a goddess walking towards me. Hindi inaalis ang tingin sa kanyang wika nito. Larawan sa kumikislap nitong mga mata ang paghanga sa kanya. Thanks at salamat din sa damit. Ito talaga nagdala. Kiming wika niya. It's not just the dress, Davy. It's you. Kung sino ka talaga. Yun ang nakikita ko at wala nang iba pa. Oo na, bola pa. Tara na nga. Nagpresenta kasi itong ihahatid siya na hindi naman niya tinanggihan. Hindi kita binubola, okay? I was just stating the fact here. Giit nito. Lihim siyang napairap. Kahit kailan, hindi talaga magpapatalo ang lalaki sa kanya. Tara na nga po, baka kung saan pa mapunta ang usapan natin. Iniaro naman ito ang siko sa kanya. Madali naman niyang ipinulupot doon ang braso. Hindi niya mapigilan ang kiligin. Bukod kasi sa napakagwapo ng lalaki sa semi-formal nitong suot, ang bango rin nito. Bangong hindi nakakasawang amuyin.
Pagdating nila sa venue ng kanilang ball night, madaling bumaba ng sasakyan si Von para pagbuksan siya ng pintuan. Salamat. Kiming wika ni Davy nang tanggapin ang nakalahad nitong palad. Welcome. Tugon nito sabay ngiti. Sige, pasok na ako sa loob. No. Ha? Kunot noong napatingin siya sa binata. I mean, hintayin mo muna ako rito. Magpo-park lang ako. Hihintayin? Bakit? Of course. Hindi naman kita hahayaang umattend ng ball nyo nang walang kadate. I'll be your date for tonight. Ha? Yeah, so just wait for me here and I'll be back. Hindi na nakapag-react pa si Davy nang muli itong sumakay sa kotse nito. Pagkatapos, nagpark lang ito sa hindi kalayuan at bumalik sa kinaroroonan niya na may malapad ng ngiti. Shall we? Iniaray nitong muli ang braso sa kanya. Okay. Wala siyang nagawa kung hindi ang ikawit ang braso rito. Maingat siya nitong inalalayan hanggang sa makarating sila sa loob ng auditorium. Pansin niyang pagkapasok pa lamang nila roon ay natuon na sa kanila ang atensyon ng lahat, kaya hindi niya mapigilang kabahan. Relax, Davy. They were just admiring you. Bulong ng kasama niya. Hindi lang talaga ako sanay. I know, kaya dapat lang na mula ngayon, sanayin mo na ang sarili mo. Dahil marami pang ganitong pagkakataon ang nakaabang sa'yo sa future. Anong ibig mo sabihin? I'm just saying that you just started to have wings. Sabi nga ni Ninong Rai, the possibilities are endless. At sa kagaya mong masipag at determinado, tiyak maraming pinto magbubukas para sa'yo. Oras na makatapos ka ng pag-aaral. Mark my words. Kahit pa paano ay napagaan ng mga sinabi nito ang kanyang loob. Ngumiti siya rito. Thanks for the kind words. Tatandaan kong lahat yan. See? Napatigil ito bago siya nilingon. Ano? You are evolving. Can't you see it? Hindi kita masundan. Ano ba sinasabi mo? Evolving like the evolution of mankind? Natawa ito. And now you have the humor, Davy. But no, not like that. Ang ibig kong sabihin, nakakaya mo nang ibagay ang sarili mo sa kung saan ka naroon. Your English is fluent. Parang ang first language mo to sa tono ng pananalita mo. Nakagat niya ang labi. Yun ba? Sabi kasi ng prof namin sa language, kailangan sanayin na namin ang sarili habang maaga pa dahil barang araw tatapak na kami sa corporate world, sa totoong mundo. Kaya dapat handa kami. At sa lahat ng subjects namin, madalas ay English ang gamit kaya nasasanay na rin ako. Well, I cannot argue with your professor. Tama naman siya. Pagdating sa mundo naming mga negosyante, kailangan talaga ang kasanayan sa universal language. Dahil hindi lang sa Pilipinas ka makikipag-transaction, kung hindi sa buong mundo. Yes, tama naman, Von. At bago pa tayo ugatin dito, hanap na tayo ng pwesto. Bakit? Sino ba ang tumigil? Oo na, halika na. Masayang-masaya si Davy ng gabing yun. Hindi yun maitatago sa kanyang magandang muka. Von and her danced all night. At kapag may lumalapit sa kanyang ibang lalaki, itinataboy agad nito. Minsan, sinasabi pa nito sa mga yon na boyfriend niya ang lalaki. Hindi naman halata na 10 taon ng tanda ni Von sa kanya dahil gwapo ito at hindi halatang nasa 30 plus na. Kilig naman siya. Ang kaso, nang sumunod na araw, isang babae ang bigla nilang sumulpot sa bahay nito. May dala itong isang sanggol na lalaki at ang sabi, anak daw yun ni Von. I know na narito ang amo mo, kaya palabasin mo na siya kung ayaw mo mag-eskandalo ako rito. Mataray na wika ng babaeng nag-doorbell nang pagbuksan ito ni Davy. I'm sorry, miss. Hindi ko kasi alam kung totoo ang sinasabi mo. Baka mamaya nagsisinungaling ka lang at makagalitan pa ako ng boss ko. What? Are you accusing me that I'm a liar? Katulong ka lang dito kaya wala akong dapat na ipaliwanag sa'yo. Singhal nito habang dinuduro-duro siya. Davy! Tawag sa kanya ni Von na kalalabas lamang ng front door. Agad siyang napalingon dito. Ano ba yung naririnig ko sa loob? Bakit parang may nagwawala? Von! Tawag ng babae rito. Napakunot naman ng noo ng lalaki. Margaret? See? Kilala ko ng amo mo. Tabi nga. Tinabig nito si Davy bago tuloy-tuloy na pumasok sa gate. Von, I missed you. Nagulat silang pareho na bigla na lang ang kinin ng babae ang mga labi ni Von. Wait. Agad na binaklas ng binata ang isang kamay ng babaeng nakapulupot sa leeg nito. What are you doing here? Malamig na tanong nito sa bagong dating. Lumabi ang kaharap nito. Palalagpasin ko ang pagsusungit mo dahil may gusto ako sabihin sa'yo.
Ipinakita ng babae ang dala-dala nitong baby carrier. "This is our son, Von. I'm pregnant nang maghiwalay tayo." What? Dumagundong ang tinig ng lalaki sa buong lugar. Agad din itong napatingin kay Davy kaya madali naman siyang nagyuko ng ulo. Ayaw niyang makita nito ang matinding sakit na nakalarawan doon. Ang mabuti pa, sir, papasok na muna ako sa loob para makapag-usap kayo ng maayos." Hindi na hinintay pa ni Davy ang pagsagot ng lalaki. Madali siyang pumasok sa loob ng bahay. At nang alam na niyang hindi na siya makikita ng dalawa, doon na sunod-sunod na pumatak ang kanyang mga luha. "Ang gaga mo. Bakit? Umaasa ka ba talaga na may ibang meaning ang lahat ng ginagawa ni Von para sa'yo? Ang gaga mo, Davy. Ang tanga-tanga mo pa." Sermon niya sa sarili bago nagtuloy-tuloy sa kusina. Kumuha siya ng malamig na tubig at madali yung ininom. Nang bahagyang humupa ang kanyang nadarama, napatulala na lang siya. Hindi niya alam kung gaano siya katagal sa ganoong posisyon nang maramdamang may humawak sa braso niya. Davy. Napabaling siya kay Von. Halata sa mukha nito ang matinding pag-aalala sa kanya. Kung pag-aalala nga ba yun? Hindi yan pag-aalala, kundi awa, Davy. Wake up. Hindi ka niya kailanman magugustuhan, okay? Tubig at langis kayo. Hindi kayo bagay. Kaya huwag kang basta-basta magpapalinlang sa mga nakikita mo. Ikaw rin ang masasaktan sa huli. Sigaw ng isipan niya. Ano yon? May ipag-uutos ka ba? Anya sa pinatatag na tinig. No, wala akong ipag-uutos. Alam ko na. Sorry, nakalimutan ko. Sige na, isusunod ko na lang ang merienda sa labas. Nakakahiya naman sa bisita mo. Akmang tatalikod na siya nang pigilan siya ni Von sa braso. No, wala kang ipaghahandang merienda dahil umalis na siya. Umalis na? Bakit? Dahil wala naman kaming dapat na pag-usapan pa. She's lying. Kahit kailan, hindi ako magkakaanak sa kanya. Dahil wala namang nangyari sa amin nung kami pa. I know because I'm very careful about it. Isa pa, napakatagal na naming hiwalay. That was 2 years ago. And I know na mula nun, ini-stalk na niya ako kaya nasundan niya ako rito. Ilang sandaling natahimik si Davy. Tinitimbang niya sa isip kung totoo ba ang sinasabi ng kanyang kaharap. Pero itinigil niya rin yun. Wala namang problema sa akin kung may anak ka na, Von. Buhay mo naman yan, kaya wala akong pakialam. Isa pa, hindi ka dapat nagpapaliwanag sa akin. Sino ba naman ako sa buhay mo? Isa lang naman akong hamak na katulong mo. No, don't say that. Kahit kailan, hindi kita itinuring na katulong dito, Davy. Talaga? Ano mo ako? Lakas loob niyang tanong habang titig na titig sa mga mata ni Von. Gusto mong malaman ng totoo? Oo, dahil kahit anong pilit na taboy ko sa nararamdaman ko, kahit anong siksik ko sa isip ko na hindi totoo ang lahat ng pinakikita mo, wala eh. I'd still fall for you, na hindi naman dapat. Dahil alam ko, wala naman tong katugon. Hindi mo ako magagawang mahalin kahit na kailan. Diyan ka nagkakamali, Davy. Seryosong wika nito habang hindi siya hinihiwalayan ng tingin. What I showed to you, what I made you feel is all true. Yes, Davy, I've fallen so hard for you that even if I tell myself that I need to wait after you graduate, hindi ko na nagawa. Because right now, all I want to do is to clear those negative thoughts in your mind. Mahal kita, Davy. Mahal kita sa kahit na ano pang kahulugan nito. Sa pagkagulat ay hindi agad nakasagot ang dalaga. Nakatitig lang siya sa lalaki sa nanlalaking mga mata. Noon pa man, alam kong espesyal ka na sa akin, Davy. I even noticed how beautiful you are when I first saw you. Kaya nga nun pa lang talaga, bala ko nang dalhin ka rito. Pero naging busy ako sa trabaho. Then I don't know what happened that day when I came to the mansion and saw you. It felt so different from any normal days that I went there. Mas lalo kasing hindi ka nawala sa isip ko. You occupied my brain. Just only you. Para kang isang virus na walang mahanap na gamot. So I decided to ask Mom na kunin ka sa mansyon para makasama kita rito. Dahil sa ganda mong tinataglay, alam kong hindi ka palalagpasin ni Vice. Lalong-lalo na ni Vince. He's very playful and I don't want you to get hurt. Pero kahit na ganun ang kapatid kong yun, iisa lang naman ng babaeng kanya minamahal. Ang ibang babae, pinaglalaroan lang niya at ayaw kong maging isa ka ron. Totoo ba ang lahat ng mga sinasabi mo? Yes, this is true, Davy. This is my truth. Hindi pa lang talaga kita ma-pursue dahil alam kong marami ka pang pangarap. Marami ka pang gustong maabot at gusto ko marating mong lahat ng yun habang naririto ako at naghihintay sa'yo.
Pero hindi ko naman kinakalimutang ipadama sa'yo ang totoo kong nararamdaman. I've done all the actions needed. I just didn't say it loud. But we end up here. Hindi ko naman gugustuhin mag-isip ka na kung ano-ano patungkol sa akin na hindi totoo ang nararamdaman ko. Because every part of my heart is all yours now. Pangalan mo nang tinitibok nito. Tuluyan nang napaiyak si Davy. Hindi niya alam na totoo pala talaga ang lahat ng ipinakikita at ipinadarama ng lalaki sa kanya. Ngayon, malinaw na sa kanya ang lahat. Naramdaman niya ang pagdampi ng palad ni Von sa kanyang pisngi. Masuyo nitong pinanasan yon. Hey, stop crying. Ito ang isang bagay na hindi ko gustong gawin sa'yo. Ayokong makita kang umiiyak. Hindi ko lang mapigilan ang sarili ko, Von. Humihikbing tugon niya. Alam mo bang, hindi lang ikaw nakaramdam na ganoon nung unang pagkikita pa lang natin. Dahil noon pa man, crush na kita. Kung alam mo lang kung gaano ako kasaya sa tuwing makikita ka, sa tuwing pupunta ka sa mansyon, para ako nasa langit sa sobrang kasiyahan. Akala ko rin nga, hindi totoo ang mga fairy tale na yan. Hindi naman talaga ako umasang mamahalin mo ko o kahit ang magustuhan man lang. Sino ba naman ako? Isa lamang akong hamak na katulong. Pero ngayong narinig ko ng lahat, naniniwala na akong may happily ever after talaga. Na totoong may fairy tale at Prince Charming. Dahil ikaw ang prince ng buhay ko, Von. Ikaw lang at wala nang iba. Malapad na napangiti ang lalaki. Talaga? Kung tama ang nakikita niya, kislap ng mga luha ang nakalarawan sa mga mata nito. Luha ng hindi matatawarang kasiyahan. Oo, ayoko lang talagang maging delusional pero kanina, sobrang nasaktan talaga ako. Naisip ko na posible rin kasi yon, na posibleng may anak ka nga sa ibang babae. But I told you, that was all a lie. Margaret is a big liar. Kaya wala kang dapat na ikabahala. Ikaw ang mahal ko, Davy. Ikaw lang mula ngayon. Wala naman na kasi akong hahanapin pa dahil nasa iyo ng lahat. You're kind, loving, caring, respectful, a woman of perseverance and determination. You are God-fearing and you love your family so dearly. Isang bagay na sobrang nagustuhan ko sa iyo dahil mapagmahal din ako sa pamilya. Napangiti siya. Ganon ka rin naman. Lahat ng magagandang katangian ng isang lalaki na hinahanap-hanap naming mga babae, nasa iyo na. Kaya nga, mas lalo pa ako nahulog sa iyo eh. Hindi na tuloy ako makaahon pa. Talagang hindi ka na makakaahon pa dahil hindi ko yun hahayaang mangyari. At walang sabi-sabing inangkin nito ang mga labi niya. I've been wanting to do this since we first met. And now, I think I get addicted to you. Muling inangkin ni Von ang mga labi niya. This time, mas matagal yon. I love you, Davy. Anito nang pakawalan siya. Mahal na mahal din kita, Von. Malambing niyang tugon. Pero baka hindi ako matanggap ng pamilya mo dahil hamak na kasambahay niyo lang ako at anak mahirap. Sa tingin mo ba may pakialam sila sa estado mo sa buhay? Ang mahalaga sa kanila, nagmamahalan tayo, Davy. Huwag mo silang isipin dahil sigurado ako magugustuhan ka nila, lalo na ni Mommy. Sana nga dahil kinakabahan ako, Von. What if bayaran ako ng magulang mo para ilayo sa'yo? Silly. Sa pelikula lang yan, sweetheart. At kapag binayaran ka nila, tanggapin mo, pero babalik ka rin sa akin, okay? Oh, di ba? May instant money ka na, may gwapo ka pang boyfriend na patay sa'yo. Biro nito na ikinatawa nila. Pero seryoso, Davy. Handa kitang ipaglaban kahit na kanino pa. Ikaw at ikaw lang ang pipiliin ko. Salamat. Ikaw din na palagi kong pipiliin, Von. Pangako. Yun na ang umpisa ng matamis nilang pagmamahalan. Wala na talagang maipipintas pa si Davy sa lalaki dahil pinangatawan na nito ang pagiging ulirang boyfriend. Ito pa nga mismo ang nagsabi sa tiya Magda niya na sila na. Masaya rin si Davy dahil walang naging tutol sa kanya ang pamilya ni Von. Welcome na welcome kaagad siya sa pamilya ng mga to. Pero para mapanatag ang kalooban ni Von, kinuha ng lalaki si Cecilia para makasama nila sa bahay nito. Minsan kasi ay may business trip ito at matagal nawawala, kaya nais ni Von na may makasama rin siya sa bahay kapag wala to. Gaya niya noong una, parehong treatment lang din ang ibinigay nito kay Cecilia. Sa taas din ng kwarto nito, pero mas pinili ng babae na makishare na lang sa kanya, na hindi naman niya tinanggihan dahil sanay naman silang magkasama dati sa mansyon. Tinawagan din mismo ni Von ang kanyang pamilya sa Mindoro. Magalang itong nagpakilala sa kanyang pamilya at sinigurado nitong makakapagtapos siya ng pag-aaral.
Na nangyari naman. Bukod sa kasiyahan ng kanyang pamilya, mas masaya siyang kabahagi niya si Von sa pagtupad ng kanyang mga pangarap. At pagkalipas ng 2 taon, isa na siya sa accountant ng Lizaris Corporation. Love, ano bang gagawin natin sa rooftop? Tanong niya kay Von habang sakay sila ng elevator. Naka-indicate doon kung saan sila pupunta at sa rooftop yun nakaturo. Basta. Hinalikan nito ang kamay niyang hindi naman ito binibitiwan. Oy, baka kung ano na naman to ah. Mahilig manorpresa si Von kaya lalo niya itong minahal. Ikaw lang naman ang laging may duda sa ginagawa ko para sa'yo. Humilig siya sa braso ng nobyo. Kasi naman, sobra-sobra mo akong pinapakilig palagi. Well, naputo lang sasabihin nito nang bumukas ang elevator sa rooftop. Madilim na madilim doon na ipinagtaka niya. Sira bang mga bombilya? Bakit walang ilaw? Love, saan ka pupunta? Bigla na lang kasi nitong binintiwan ang kamay ni Davy. Love, hindi na ako Biglang lumiwanag ang paligid at pagtingin niya sa kanyang harapan, nakaluhod na roon si Von. Anong ginagawa mo? Nauutal niyang tanong sa binata. May dinukot to sa inner pocket ng coat na suot. Pagkaway binuksan yon, malakas siyang napasinghap nang makita ang isang kulay pink na diamond ring. Von, matagal ko nang baon-baon ng kahon na to, love. I was looking for perfect timing. And I know, ito na yun. Davy Alvarez, would you want to stay beside me forever? To love me and hold my hands until another set of sunrise in the east? Madamdaming tanong nito. Natutup niya ang bibig kasabay ng pagpatak ng kanyang mga luha. Oo naman. Yes, Von. I'm willing to be part of your life forever. Oh God, thank you, Davy. Thank you. Nanginginig ang mga kamay na isinuot nito ang singsig sa kanya. Saka ito tumayo at siniil siya ng halik. Pagkatapos niyon, sunod niyang narinig ang malakas na palakpakan at sigawan sa paligid. Nagulat pa siya nang makita ang kanyang buong pamilya roon. This is my big surprise for you, love. Bulong ni Von sa kanya. Napalingon siya rito sa nangingilid na mga mata. Thank you so much, love. Thank you for loving me so much. I love you. I love you too, and I can't wait to marry you, Davy. Pagkatapos ng gabing yon, itinakda na agad ang kasal nila. 3 buwan ang naging preparasyon hanggang sa magharap na sila sa altar at mangako ng walang hanggang pagmamahalan sa isa't isa. And after 1 more year, isinilang ni Davy ang kanilang triplets, 1 babae at 2 lalaki. Thank you, love. Sobra-sobra na ang kasiyahan ko buhat nang dumating ka sa buhay ko. At ngayon nadagdagan pa to ng higit pa sa 3 beses. Wika ni Von habang nakatitig sa kanilang muting triplets na himbing lahat na natutulog sa kuna. Ako rin, love. Mahal na mahal ko kayo ng mga anak natin. Kayo ang buhay ko. Nakangiting wika ni Davy. Sabay nilang hinawakan isa-isa ang munting mga kamay ng kanilang triplets na kahit tulog na tulog ay ngumingiti. Marahil ay dama rin ng mga bata ang wagas nilang pagmamahal sa mga ito. Kumpleto na ang lahat ng gustong mangyari ni Davy sa kanyang buhay. Maayos na rin ang buhay ng pamilya niya sa probinsya at ang kanyang tiya Magda ay pwede nang magretiro sa mga Lizares anumang oras upang ma-enjoy nito ang buhay na hindi na namamasukan. Subalit mas pinili ng tiyahin niya na tumira sa kanilang bahay at tulungan silang mag-asawa na magpalaki sa triplets. Wala na talagang mahihiling pa si Davy. Sa dami ng pinagdaanan niya bilang isang simpleng kasambahay, ni minsan ay hindi niya inakalang darating ang araw na mararanasan niyang mahalin at alagaan na tila isa siyang prinsesa. Pinag-aral siya ni Von, pinalaya sa takot at kahirapan, at higit sa lahat, minahal ng buong buo, hindi bilang kasambahay, kundi bilang taong karapat-dapat mahalin. Ngunit higit sa pagmamahal, mas pinili ni Von ang maghintay. Hindi nito minadali ang damdamin, bagkus ay tiniyak muna nitong marating ni Davy ang pangarap. Sapagkat ang tunay na pag-ibig, hindi lang nagbibigay, kundi nagpaparaya at nagpapalipad. Ngayon magkasama na sila, hindi na bilang amo at kasambahay, kundi bilang mag-asawa. Magkaagapay sa pagpapalaki ng kanilang mga anak at sa pagbuo ng masayang pamilya. Ang aral? Hindi hadlang ang estado sa buhay sa tunay na pag-ibig. At minsan, ang mga taong tahimik lang sa likod mo, sila pala ang palihim na nagdarasal para sa tagumpay mo. Handa kang mahalin sa tamang panahon, sa tamang paraan. Dahil sa dulo, ang pusong marunong maghintay,
Yun ang pusong karapat-dapat mahalin. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.